Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, may mga pagkakataon na hindi nating maiwasang ikumpara ang sarili natin sa iba. Para sa akin, wala namang problema doon, maliban na lang kung unti-unti na itong nakakaapekto sa mga desisyon natin sa buhay. Hi sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Sunny, isang public school teacher at fan ng Dear MOR. Marami-rami rin akong pinagdaanan bago maabot ang pangarap kong maging isang ganap na guro. Marami-raming disappointments din ang naranasan ko na nakaapekto sa buhay pag-ibig ko. At yon ang gusto kong ikwento sa inyo. Popoy at Bea, masasabi kong I am a family person. Malaki ang pagpapahalaga ko sa pamilya kahit na small family lang ang meron kami. Ang papa ko, ang mama ko, at ang kapatid kong si Kurt. Hindi rin kami mayaman kaya napilitan ng mama ko na mangibang bansa bago pa ako tumungtong ng high school. Mula noon, si papa at si Kurt na ang palagi kong kasama araw-araw. Pero kahit na nasa malayo ang mama ko, maswerte pa rin ako dahil buo at masaya ang pamilya namin. Wala man kaming malaking bahay o magagandang sasakyan, sapat na yung pagmamahal ng mga magulang namin para maibigay ang mga pangangailangan namin lalo na nga sa pag-aaral. Kulang pala yung nahingi kong baon kay Papa kanina. Pupuntahan nga si Kurt, baka sakaling may extra siya. Teka, si Mike yata yun ah. Malapitan nga. Mike! Sonny? Bakit nasa labas ka? Wala kayong teacher? Kasi... Si Kurt, nakita mo? Ha? Si Kurt? Oh, di ba magkaklase kayo? Hindi ko siya nakita. Ah, ganun ba? O sige, puntahan ka na lang sa room nyo. Wag! Huh? Ano? Anong wag? Bakit? Bakit parang kinakabahan ka? May tinatago ka sa akin oh. Wala. Yung totoo. Alam mo, pag nalaman ko may ginagawa kayong kalokohan ni Kurt, pati ikaw susumbo ko sa guidance. Damay-damay na. Kasi, kung sasabihin kay Kurt na sinabi ko sa iyo Bakit? Ano ba yun? Puntahan mo na lang siya sa likod ng school. Bilisan mo. Balak niya kasi mag-cutting eh. Ano? Hoy! Kurt! Kuya, Saan ka pupunta ha? anong ginagawa mo dito? Yung tanong ko sagutin mo, siraulong to. Ba't nag-o-over the bakod ka? Magkakating ka no? Hindi... Oo. Tarantado ka talaga? Sumbong kita kay Papa. Gagi, wag. Alam mo namang grabe kung magalit yun eh. Alam mo naman pala eh, nagkakating ka pa. Bad trip naman kasi yung advisor namin eh. Hindi naman nagtuturo eh. Kahit na, mali pa rin yung ginagawa mo. Alam mo bang ang dami-daming kabataan ang gusto makapag-aral? Tapos ikaw pinag-aaral ka na nga, sinasayang mo lang yung pagkakataon? Hindi ka na naawa kila mama at papa? Lahat ginawa nila para mapag-aral tayo tapos magbubulakbul ka lang? Hindi ka na nakonsensya? Sa'yo na lang baon ko. Uy! Sa'yo na lahat yan. Di nga. Basta wag mo ako susumbong kay Papa ha. Sige na, alis na ako. Hindi ko naman tagalan yung advisor kong tamad, pati yung mga classmate kong epal. Kita-kits na lang sa bahay mamaya. Okay? Siraulo talaga yun? Akala yata niya masusuhulan niya ako.
Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Nagkating klase si Kurt? Opo, ako po mismo nakakita. Bakit hindi mo pinigilan? Nakakita po ng bako ng datnan ko eh. Wala na akong magawa. Pasaway talaga yung bata na yan. Yari sa akin yung pagdating niya. Nandito na ako. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Sa school po. Talaga? Magsisinungaling ka pa? Kuya, sinabi mo? Akin na yung sinturong ko, Sunny. La, Papa! Bilisan mo! Sige po, ito po. Halika. Walang iya kang bata ka, ha? Ganyan talaga, pasaway ka no, ha? Kanino ka ba nagbana? Aray ko, Papa! Di naman kami ganyan ng mama nyo dati, ha? Ano po? Sisiguraduhin ko magtitino ka na ngayon, Hindi ha? ko na uulitin! Papa! 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 Uy, Ano? masakit. Gago ka talaga no? Nagsumbong ka pa talaga Ikaw kasi, pasaway ka eh. Akala ko ba hindi mo ako isusumbong? Hoy, wala kaya akong sinabi na hindi kita isusumbong. Pero tinanggap mo yung suhol ko. Tinanggap ko lang. Pero hindi ko naman sinabing hindi ako magsusumbong eh. Nagulangan mo na naman ako. Ikaw naman kasi. Alam mo na ngang mali, ginawa mo pa. Ewan ko ba? Hindi naman kasi talaga ako masaya sa school na yan eh. Nababagot lang ako sa loob ng classroom. Ang gusto ko sa labas. Kahit maging tindero pa ako balang araw o kaya maging magbabalot. Kahit mga lakal pa ako. Masaya na ako dun. Hindi talaga ako bagay sa eskwelahan na yan eh. Alam mo, ang daming taong naiinggit sa atin kasi nakakapag-aral tayo. Hindi ka ba nangihinayang kung papalampasin mo lang yung chance? Tiisin mo na lang muna. Maniwala ka sa akin. Balang araw, pasasalamatan mo rin kami ni Papa dahil naging stricto kami sa'yo. Maiintindihan mo rin para sa itong ginagawa naming paghihigpit. Popoy at Bea, kahit na marami nagsasabi na magkamukha kami ni Kurt at kahit na 1 taon lang ang pagitan ng mga edad namin, may malaking pagkakaiba kaming dalawa. Ako, mahilig sa pag-aaral, samantalang si Kurt naman, mas gugustuhin pang tumambay sa labas. Ewan ko ba kung ano ang meron sa taong yon at mas na-enjoy niyang makipagkaibigan sa mga tambay. Kulang na lang i-remind namin siya araw-araw na iwasan ang pagbubulakbol. Parang ako patuloy yung naatasan ni Papa na bantayan siya. Siyempre ako naman, ayoko maging masyadong mahigpit sa kanya dahil baka doon pa siya lalong magrebelde. Kaso nga lang, kahit ano talagang gawin ko, hindi ko talaga mapasunod ang kapatid kong si Kurt. Popoy at Bea, bago pa makatungtong ng second year college si Kurt, tuluyan na siyang nag-decide na huminto sa pag-aaral. Ang sabi niya, hindi niya talaga nakikita ang sarili niya na maging professional balang araw. Gusto niya maging independent at magkaroon ng sariling pera habang maaga pa. Kaya nagtatrabaho siya bilang isang call center agent. Tutol noon ang mga magulang ko sa naging desisyon niya pero mas mabuti na rin siguro na matuto siyang maging responsable sa halip na magbulakbol araw-araw. Oh, tinanghali kaya yata ng gising ngayon. Hindi pa. 11 a.m. pa po yung first subject ko. Ganun ba? O tara, mag-almusal ka na para makapaganda ka na rin sa school mo. Sige po. Si Kurt, hindi pa dumarating? Parating na rin siguro yun. Ganitong oras kadalasan umuwi yun Ay,
Pagod. Siya na yata yan. Yun oh, ano almusal? Dating gawi. Pandesal itlog na naman. O ito, may uwi ako galing office. Dami niya na. Padispedida ng isa naming teammate eh. Nag-uwi ako ng sobra. Dami ng pagkain kanina sa office eh. Despedida na naman. Parang kailan lang may nag-resign din sa inyo, di ba? Alam mo naman sa call center eh. Panay ang labas at pasok ng mga empleyado. Sa bagay. Ay, oo nga pala kuya. Eto yung hinihiram mong pera sa akin oh. Yung para ka mo sa panggastos mo sa school. Yun, salamat. Galingan mo sa pag-aaral, anak ha. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na nakatungtong ka sa college. Sira ulo. Pero pag may kailangan ka pa, magsabi ka lang. Marami naman ako extra dito eh. Alam mo naman ako, hindi naman ako masyadong maluho kaya nakakapagtabi ng pera kahit papano. Yan ang gusto ko sa'yo. Tara na, sabay ka na kumain sa amin. Maya na ako. Yosi lang muna ako saglit sa labas. Yosi na naman. Ikaw masyado ka nang nawiwili dyan sa mga bisyo mo Paminsan-minsan lang naman si Papa talaga oh. Dyan nag-uumpisa yan eh. Di tatagal, adi ka na sa paninigarilyo. Pantanggal stress lang. Ay nako, kahit kailan talaga sakit ka sa ulo. Hindi ka nakikinig. Matanda na ako pa. May sarili na akong desisyon. Alam ko na yung makakasama at makakabuti sa akin. O edi sige, bahala ka sa sarili mo. Pero pag ikaw nagkasakit, wag na wag mo kaming sisisihin, ha? Hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo. Oo na pa. Pagod na nga sa trabaho, ganito pa dadatnan sa bahay. Alis muna ako. Ay, yung kapatid mo talaga walang pagbabago. Hanggang ngayon, konsumisyon pa rin. Hayaan niyo pa. Kapag nakahanap ako ng magandang tiyempo, kakausapin ko. Ikaw, Sonny, wag na wag kang gagaya dyan sa kapatid mo, ha? Hindi po, huwag kayong mag-alala. Pinag-aaral namin inuuna pa pagbubulakbol. O tignan mo tuloy, call center ang bagsak. Ay nako. Mukhang yun naman talaga yung gusto niya eh. At saka wala namang masama sa trabaho niya pa. Wala naman ako sinabing hindi maganda yung trabaho niya. Ang akin lang, may mas igaganda pa sana. Kaso tamad mag-aral eh. Matatauhan din siguro yun pa. Malay nyo, isang araw, maisipan niya bumalik sa pag-aaral. So ngayon, hayaan na muna natin siya. Lalo't nag-e-enjoy naman siya eh. Tsaka nakakatulong naman siya sa atin. Kahit papano, panatag na rin ako na kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Popoy at Bea, oo, may mga ginagawa si Kurt na hindi nagugustuhan ng mga magulang ko. Gaya na lang ng pagkakaroon ng bisyo, sigarilyo at paminsan-minsang pag-inom. Pero kahit na ganun siya, hindi siya gumawa ng kahit anong gulo na magiging sanhi ng sakit ng ulo nila mama at papa. Ang totoo niyan, mas naging accountable pa siya sa sarili niya. Naging maingat siya sa mga pinupuntahan at ginagawa niya. Yon ang bagay na hindi nakita ng mga magulang ko. Pero alam niyo kung ano ang mas na-appreciate ko kay Kurt? Siya pa yung unang nagkaroon ng career sa aming dalawa. At siya pa ang naging katuwang ng mga magulang ko sa mga gastusin sa bahay. Nagkaroon kasi ng maraming aberya sa employers ni mama noon. Tandang-tanda ko pa nung umuwi siya pagkatapos ng kontrata niya nang walang bitbit na kahit anong balikbayan box. Ang meron lang siya noon ay ang sarili niya at ang mga personal niyang gamit. Nalungkot siya na parang wala siyang narating sa ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nangako siyang babalik siya doon para bumawi. Nagkaroon kami ng financial problem at si Kurt ang tumulong sa akin na mairaos ang pag-aaral ko habang abalang mga magulang ko sa pag-aayos ng problema ng pamilya namin. Si Kurt ang nag-provide ng mga pangailangan ko hanggang sa makapagtapos na nga ako sa kolehiyo. Ay, grabe.
Init naman. Daming tao ngayon Uy, ito matawag. Si Queenie pala. Hello, love? Hello, love? Saan ka na? Nasa labas pa ako, love Pero pauwi na rin. Bakit? Lumabas na yung result ng licensure exam. Talaga? Nakita mo na? Hindi pa, love Gusto mo dumani na sa amin? Sabay natin tignan. Sige, love. Pupunta na ako dyan. Hintayin mo ako, Okay, love. Ingat ka. Kuya, dyan na lang po ako sa may tabi. Salamat. Sana pasado. Love? Love, nandito na ako. Love, Hi. pasok ka. Tara, love. Check na natin yung result. Mamaya na lang siguro, love. Gusto mong magmerienda muna? Mamaya na yung merienda, love. Hindi na ako mapakali. Gusto ko na malaman kung nakapasa ba ako. Pero, makakapaghintay naman yun Love, kanina pa ako kinakabahan Hindi na nga ako makapaghintay Bakit, love? May problema ba? Na-check mo na yung result? Love, Parang kanina ka pa malungkot Hindi ako nakapasa. Wala yung pangalan ko sa listahan. love, ayos lang yun, okay? May next time pa naman yung iba nga 2 beses o 3 beses na nagtitake ng licensure exam, 'di ba? First time mo pa lang naman Pasensya na, tol. Hindi sinuwerte. Okay lang yun, kuya. Tama yung sinabi ni Ate Queenie. May next time pa naman. Huwag mo masyadong dibdibin yun. Nakakahiya lang kasi. Ikaw yung sumagot sa mga panggastos ko nung wala akong trabaho habang nagre-review. Wala yun, huwag mong intindihin yun. Ang isipin mo na lang, at least alam mo na yung flow ng exam. Mas kaya mo na yun sa susunod. Paano yan? Hindi mo na matutuloy yung usapan natin na susunod ako dyan sa US. Hindi pa ako pwede magturo dyan Wala pa akong lisensya. Sus, wala namang deadline yung plano natin Pwede pa rin naman yun next year o kaya kahit after 2 years. Pasensya na kayo Dahil sa akin, mapupunada pa tuloy yung mga plano. Walang problema doon, kuya. May tiwala kami sa'yo. Siguradong sa susunod, mamaniin mo na yung exam. Umiiyak ka?
Hindi, parang ako tuloy yung pabigat at failure sa pamilya natin. Nakapagtapos nga ako ng college pero wala naman akong silbi. Ako pa yung nagiging cause of delay sa mga plano natin. Huwag mo nga isipin yan, kuya. Hindi ka pabigat. At lalong hindi ka failure. Siguro hindi lang ito yung time mo pa. Kanya-kanyang panahon lang naman yan eh. Siguradong darating din yung para sa'yo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob, okay? Promise, tol. Sa susunod, gagaling ako na talaga. Babawi ako sa'yo. Babawi ako sa inyong lahat. Next time, magiging proud din kayo sa akin. Popoy at Bea, hinding-hindi ko malilimutan yung pakiramdam noong hindi ko makita ang pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa sa licensure exam for teachers. Kahit sinabi na ng girlfriend kong si Queenie na hindi ako nakapasa, gusto ko pa rin makita ang resulta sa sarili kong mga mata. At habang tumatagal ang pag-scroll ko sa mouse ng computer, nararamdaman kong tumitigas sa mga daliri ko at nanlalamig ang buong katawan ko hanggang sa halos hindi na ako makagalaw. Ang daming tanong sa utak ko. Bakit ako bumagsak palagi naman ako nagre-review? Paano yung mga plano namin ni Kurt? Anong magiging trabaho ko? Saan ako pupulutin? Ano ang mangyayari sa future ko? Kahit hindi paramdam sa akin ng pamilya ko, alam kong medyo dismayado sila sa resulta ng exam. Asang-asa pa naman sila sa akin. Kasi sa aming dalawa ni Kurt, ako yung masipag mag-aral. Hiyang-hiya talaga ako noon, Popoy at Bea. Mabuti na lang at nandyan ang girlfriend ko para patatagin ang loob ko. Kahit na para akong isang malaking failure, palagi niyang nire-remind sa akin na okay lang ang lahat, na pwede pa naman akong sumubok ulit. Kaya magmula nga noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi doon matatapos ang lahat. Babawi ako at sisiguraduhin kong magiging proud ulit sa akin ang pamilya ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Kumpara. Popoy at Bea, kahit nga hindi ako pinalad na makapasa sa unang licensure exam ko, nagpatuloy pa rin ako sa pagtupad ng pangarap ko na maging teacher. Sinubukan ko mag-apply sa mga private school. Hindi naging madali ang pakikipagkompetensya sa mga kabatch ko na may pinanghahawakan ng lisensya, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Mabuti na lang din at may mga institusyon noon na tumatanggap ng mga hindi let passer. Kahit na mas mababa ang offer, pinagtiyagaan ko na lang muna. Nangako naman ako sa sarili ko na kapag maluwag na ang schedule ko at kapag may kaunting ipon na ako, susubok ulit ako na mag-take ng exam. Pero maraming pagbabago ang nangyari na wala sa original plan ko, Popoy at Bea. Binala ko na mag-propose noon sa girlfriend kong si Queenie. Nakita ko kung paano niya ako suportahan kahit sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. Kaya sigurado na akong siya ang gusto kong makasama habang buhay. Mula noon, napunta na ang focus ko sa paghahanda at pag-iipon para sa kasal namin. At dahil nga hindi kalakihan ng sinusweldo ko noon, naging pahirapan ang pag-iipon. Isa pa, nasa ibang bansa noon si Kurt at ayoko namang iasa sa kanya ang lahat ng panggastos namin sa bahay. Lalo't may sarili na rin siyang buhay noon at alam kong may sarili din siyang problema. Pero nung minsang umuwi siya galing ibang bansa, hindi ko naiwasang maglabas ng sama ng loob sa kanya.
Konti na lang matatapos na ako dito. Kanina ka pa dyan Kumain ka na ba? Tapusin ko lang to pa para tuloy-tuloy ng pahinga ko mamaya. Sige. May pagkain na dyan sa lamesa. Pag dumating si Kurt, pakainin mo na lang, ha? Sige pa. Bakit? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala pa. Natuwa lang ako kasi dati puro sakit ng ulo binibigay sa inyo ni Kurt kaya palagi mainit ang ulo niyo sa kanya. Pero ngayon, lumalambot na yung puso niyo sa kanya. Ayoko lang naman kasi nung pagiging sobrang pasaway niya noon. Pero napatunayan niya naman na may mararating siya kaya kahit papano gumaan na rin ang loob ko. Siya, matutulog na muna ako. Ikaw na munang bahala sa kapatid mo pagdating, ha? Sige po. Mukhang matatagalan pa si Kurt Mauna na nga ako kumain. Kurt, ikaw na ba yan? Oo, kuya. Kumain ka na? Tapos na rin. Sayang, nagluto pa naman si Papa. Talaga? Sige, tikim ako konti. Kumusta naman yung mga lakad mo? Okay naman, kuya. Nakakatuwa nga kasi sobrang advance na rin pala ng mga office ng call center dito. Hindi na nalalayo sa Amerika. Ikaw ba, kuya? Never mo bang naisip na mag-BPO na rin? Malaki sweldo dito. Ang kagandahan pa, wala kang take-home na trabaho. Hindi kagaya dyan sa work mo. Hanggang bahay, nagtatrabaho ka. Masaya naman ako sa ginagawa ko Sa bagay. Iba talaga kapag mahal mo yung trabaho Kaso minsan, kailangan mo rin magpaka-practical di ba ang usapan natin, kukuha ako ng lisensya tapos susunod ako sa'yo dun sa Amerika? Di ba in demand naman ka mga teacher doon? Ay, oo nga. Kumusta pala yung licensure exam mo, kuya? Hindi ako nakapag-take this year Busy kasi sa trabaho. Ganun ba? Mag-take ka na kaya uli next year? Tingnan ko kung kaya pa ng schedule. Mag-resign ka na muna sa work mo. Tapos mag-part-time ka na lang doon para makapag-focus ka sa paghahanda. Hindi pwede. Nag-iipon ako ng pera. Bala ko na mag-propose kay Queenie. Tapos kung papala rin, next year na rin magpakasal. O di, lahat ng sasweldohin mo sa part-time mo, idiretso mo na sa ipon mo. Huwag ka na muna magambag dito sa bahay para makaipon ka kaagad. Hindi naman pwede yun, no? Nasa ibang bansa ka Tapos ako yung nandito sa bahay. Dapat lang na ako yung sumalo ng ibang gastusin dito. Kaso kailangan mo nga mag-ipon, di ba? Kaya nga nagtatrabaho paano ka magkakaroon ng time sa pagre-review mo niyan? Gagawa ko ng paraan, kaya yan. Kayang-kaya. Ngayon pa nga lang, hindi mo na mapagkasya yung time mo Tignan mo nga nagkalat pa yung mga Manila paper at laptop mo sa sala. 10 oras na ng gabi. Tapos may pasok ka pa bukas. Natural lang yan. Ganun talagang buhay ng teacher. Kuya, kung uunahin mo nga sikasuhin yung licensure exam mo, mas mapapagaan na yung buhay mo. Hindi mo na kailangan pagdaanan lahat yan. Hindi pa ngayon yung magandang timing Kaya nga tutulungan kita Ang iintindihin mo na lang yung sarili mong ipon. Ako na bahala sa lahat dito sa bahay. Malaki naman yung kinikita ko sa ibang bansa Ano lang ba naman yung magpadala ko ng panggastos nyo dito, di ba? Kaya ko na nga, Kurt. Bakit ba ang kulit mo? Okay. Easy. Kanina ka pa Sinabi ko na nga kaya ko na. Ako nang bahala. Gagawa ko ng paraan. Pinagpipilitan mo pa yung gusto mo Nag-aalok lang naman ako ng tulong Mas hindi ko kailangan yung tulong mo. Hindi na. May trabaho na ako kaya ako nang bahala sa sarili ko, okay? Di naman porket may trabaho ka na, kakalimutan na kita. Kapatid pa rin naman kita Kuya mo ko. Ako yung mas matanda sa'yo. Wag na wag mong kakalimutan yan. Oo, mas malaking kinikita mo sa akin. Pero wag mo ipamukha sa akin na wala akong silbi dito sa bahay. Na para bang hindi ko kayang tumayo sa sarili kong paa. Hayaan mo akong magdesisyon para sa sarili ko. Ngayon pa nga lang nangihimasok ka na sa buhay ko Ano pa kaya pag mas malaki na natulong mo sa akin? Opo, Bea. Alam kong hindi naging maganda ang reaction ko sa mga sinabi ni Kurt noon. Pero hindi ko na kasi napigilan Pakiramdam ko nagiging invasive na siya sa mga desisyon ko. At hindi man niya sinasadya, para bang
Minamaliit na niya yung trabaho ko bilang teacher. At yun ang ayaw na ayaw kong mangyari. Itinuloy ko ang plano kong pagpropose kay Queenie, Popoy at Bea. At dahil nga sa kakarampot na sinusweldo ko, 1 taon ang tinagal bago ko na isagawa yung plano ko. Pagkatapos noon, ay inumpisahan ko na ulit ang pagre-review para sa LET at sa biyaya ng Diyos, nakapasa na ako. Isa na akong licensed teacher. Yun nga lang, medyo na-delay yung plano namin pagpapakasal. Akala ko kasi kapag meron na akong lisensya, magiging madali na ang paghahanap ng mas magandang trabaho. Pero akala ko lang pala yun. Sa dinami-dami ng magagaling na passer, naging mailap ang oportunidad para sa kagaya kong retaker, kung tawagin nila. Kaya ang ginawa ko, pinagtiyagaan ko muna yung dati kong trabaho habang naghihintay ng mas magandang oportunidad. Grabe! Ang ganda pala ng interior itong bahay niyo, Kurt. Salamat, te. Swerte talaga ni Shane sa'yo, no? Swerte ka rin naman kay Kuya Sonny. Masipag na, mabait pa. Oo naman. Proud na proud nga ako dito kay Sonny Alam niyo ba, isa siya sa may pinakamataas na rating ngayon sa school. Talaga, kuya? Nice! Congrats! Magkano nga ulit yung nagastos niyo dito sa bahay niyo? Siguro nasa halos 2 million din. Di ba mahal? Oo. Nasa ganun, mga 1.8 to 2 million. Grabe. Ako siguro kahit magtrabaho ako habang buhay, hindi ako magkakaroon ng ganyang kalaking pera. Nako, kung alam mo lang, katakot-takot na eyebags din ang binigay sa akin itong bahay na to. Minsan nga, napapaisip din ako Parang sa dami ng pagod at hirap ko, parang hindi rin naman worth it. Okay na rin ako dun sa kahit simpleng bahay lang. Basta masaya ka sa ginagawa mo. Parang si kuya. Ha? Sa bagay, may point ka rin dyan. Iba-iba lang din siguro tayo ng definition ng success, no? Yung iba, nasusukat sa mga bagay na napundar nila. Yung iba naman, basta masaya na sa ginagawa nila, matuturing na nilang successful yung sarili nila. Wait lang Parang sumakit yata yung tiyan ko Punta lang ako saglit sa CR. Okay ka lang, love? Parang biglaan yata yan. Oo, okay lang ako. Balik ako kagad. Nakakapagod yung biyahe. Nag-enjoy ka naman? Oo, sobra. Nice. Grabe, sobrang nakaka-proud si Kurt, no? Nakapagpatayo na siya ng ganong bahay sa ganong edad, considering na hindi pa siya nakapagtapos ng college. I mean, tayo kaya? Kailan kaya tayo magpapakasal, no? Uy, hindi kita pinipressure, love, ha? Na papatanong lang naman ako. Kasi, kahit papaano, at this age, gusto ko na rin makapag-start na tayo. Pero syempre, we have our own timeline din. I'm sure naman na darating din yung time para sa atin. Queenie, love, hindi ka ba naiinip? Of course not. Sabi ko naman dati pa, di ba? Willing naman ako maghintay sa tamang time para sa atin. Sure na ako sa'yo. Ang gagawin ko na lang, maghintay. Pero, hindi ka ba nainggit sa ibang kaedara natin na nakakapag-settle na? May mga sarili ng bahay, may malalaki ng ipon. Siyempre, kahit papaano naiinggit din. Kasi, gano'n ang gusto kong buhay Pero, ulitin ko, kaya kong maghintay. Basta hanggat nandyan ka,
At hindi ka pa napapagod, wala akong dahilan para mapagod sa kakahintay. Pero, what if hindi mo na kailangan maghintay? What do you mean? Queenie, alam ko kasi na dahil sa akin hindi mo matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Na makapag-settle down at bumukod. Matutupad naman yun eh. Hindi lang sa ngayon pa, okay? Kaso kailan? Sa lagay na to, tingin mo asenso pa yung buhay ko? Palagay mo ayaw ko pang ibigay yung buhay na pinapangarap mo? Oo naman. Hindi, Queenie. Hindi ko kaya. Mukhang ako pa nga yung humihila sa'yo pababa eh. Ako pa yung nagiging cause of delay. Love, wag mong isipin yan. Totoo naman kasi. Ang dami ko pang kailangan ayusin sa sarili ko, sa career ko. Mahaba-habang panahon pa yung kailangan ko para magkaroon naman ako ng silbi. Kung yun yung sa tingin mo, di sige. Maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal. Ewan ko, Queenie. Parang malabong mangyari yun. Ano? Kung mahihintay mo pa ako, baka paglipasan ka lang ng panahon. Ano pong pinagsasabi mo, love? Siguro mas mabuti nang wag na muna nating ituloy yung kasal. Nandito nga na naman tayo. Una pa lang ako na ang Ano? Masasayang lang yung oras mo kakahintay sa akin eh. Wala akong mabigay na assurance sa'yo kung kailan magiging maayos yung buhay ko. Kung kailan kita mapapakasalan. Kung kailan ko matutupad yung mga pangarap mo. Pangarap natin. Isa akong malaking sablay. Hindi ako bagay sa'yo, Queenie. Yun ba yung pinaramdam ko sa'yo? Na hindi ka karapat-dapat sa akin? Hindi. Kahit kailan hindi mo pinaramdam sa akin yan. Pero ako sa'yo may mali eh. Ako yung nakakaramdam nito. Gulong-gulo pa ako. Marami pa akong dapat ayusin. At sa palagay ko, hindi pa ako karapat dapat magmahal ng ibang tao kung ako mismo hindi pa buo. Popoy at Bea, totoo ang mga sinabi ko noon kay Queenie. Na never niyang pinaramdam sa akin na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Pero mahirap kalabanin ang sarili nating utak. Lalo na kung ito mismo ang nagsasabi sa atin na we are not good enough. Mahal na mahal ko si Queenie, pero hindi na ako sigurado noon kung sapat pa ba yung pagmamahal lang. Wala akong maiaalay sa kanya. Hindi ko siya mabigyan ng magandang buhay. Nauna pa ngang magpakasal ang kapatid ko kaysa sa akin. Samantalang ako yung matagal na nagpaplano na gawin yun. Hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nade-develop ang insecurity sa akin. Ilang linggo rin kaming hindi nag-usap ni Queenie, Popoy at Bea. Gustong gusto ko siyang kausapin at makita. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hanggat hindi pa ako karapat-dapat, hindi ko muna ihaharap ang sarili ko sa kanya. Kung makahanap man siya ng ibang lalaki na magmamahal sa kanya habang hinahanap ko pa ang sarili ko, tatanggapin ko yon ng buong buo. Kailangan ko pang ayusin ang sarili ko. Yon ang itinanim ko sa utak ko. Nababaguhin lang pala ng isang pangyayari sa buhay namin.
Okay na muna siguro to. Bukas ko na lang itutuloy yung iba. Ay, matutulog na muna ako. Sunny! Gising ka ba? Sunny! Ba? Magbihis ka, alis tayo. Bakit po? Si Kurt daw dinala sa ospital. Ha? Bakit? Mamaya na ako magpapaliwanag, basta magbihis ka. Sige, wait lang. Diyos ko. May konting lacerations at injuries lang po ang pasyente, pero mababaw naman po at naagapan naman kaagad kaya naiwasan yung sobrang pagdurugo. Pero makakauwi din po ba siya ngayon, Doc? Well, wala naman pong serious injury. Pinagpahinga lang po muna namin saglit bago siya i-discharge para hindi masyadong lumala yung mga sugat niya. Okay, salamat po. Kayo po ba ang guardian ng pasyente? Papa. Sumunod po kayo sa akin, may papapirmahan lang po ako. Sige pa. Sunny, anak. Ikaw na munang bahala sa kapatid mo, ha? Sige pa. Pasaway ka talagang bata ka. O ano? Eh din hospital ka ngayon. Ba't kasi nabuhay pa ako eh? Ano ba kasi nangyari? Wala eh. Pinatulan ako ng mga tambay sa amin eh. Bakit, nakipag-inuman ka? Hindi. Ako lang mag-isa uminom. O tapos? Bad trip kasi eh. Kasi? Sama kasi talaga ng loob ko eh. Si Shane kasi. O ano meron kay Shane? Teka, bakit nga pala wala yun dito? Wala na, kuya. Pinalayas ko na. Wala na kami. Ano? Niloko ako, kuya. Iniputan ako sa ulo ng malandi na yun. Patay tayo dyan. Buti na nga lang talaga napigilan ko yung sarili ko eh. Kundi, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Kaso nung naglasing naman ako, hindi ko na kinaya yung tama ng alak. Naghamon ako ng away. Kamalas-malasan naman. May pumatol. Hayaan mo. Sabay ka na lang muna umuwi bukas. Regluhin muna natin yung gulo na pinasok mo bago ka umuwi dun sa inyo. Para siguradong safe ka. Ayoko na, kuya. Ayaw mo na? Ang alin? Ayoko nang umuwi sa bahay na yun. Maaalala ko lang lahat ng sama ng loob ko dun eh. Anong gusto mong gawin dun? Benta na lang. Bahala na. Kung gusto mo, kayo muna ni Queenie tumira dun. Kaso, wala na Alam mo, kuya, inggit na inggit ako sa'yo. Ha? Hindi ko lang sinasabi sa'yo to, pero sa totoo lang, palagi kong naiisip na sana naging kagaya mo na lang ako. Na kahit na simple lang yung buhay, meron namang totoo nagmamahal sa'yo. Yung willing maghintay, yung hindi ka lolokohin. Ako kasi, parang pinakasalan lang ako ni Shane kasi may ipon ako eh. Hindi naman niya talaga ako mahal. Hindi ko alam na may ganyan ka palang nararamdaman. Kaya ikaw, wag mo na pakakawalan yung si Queenie ha. Mahal na mahal ka niyan. Kasi kahit na wala kang malaking pera, nandyan pa rin siya. Alagaan mo siya. Ipaglaban mo. Kasi mahirap na makahanap ng kagaya niya na totoong magmahal. Bakit hindi sinasagot ni Shane yung tawag ko? Nako pa, mahabang kwento. Ha?
Pero kailangan ko munang umalis. Si Kurt na lang tanongin niyo. Bakit? Saan ka pupunta? Basta pa, babalik ako kagad. May kakausapin lang ako. Ganun ba ka-importante yan? Oo pa, sobra. Sobrang importante nito. Hindi na ito makakapaghintay eh. Kayo na munang bahala dyan ha, alis na ako. Queenie? Queenie, si Sunny to. Mag-usap tayo please, Queenie. Sonny? Queenie, love, I'm sorry. Nagkamali ako. Sorry talaga. Patawarin mo sana ako, love. Please. Hinahanap ng mga labi ko ang mga kutis mo. Inaasam-asam mahaplos muli ang mga palad mo. Hindi ko naman talaga gusto makipag-break sa'yo eh. Naguguluhan lang talaga ako noon. Pero maniwala ka, mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Kaya please kalimutan mo na yung mga nasabi ko. Patawarin mo ako. Balikan mo na ako. Huwag na tayo maghiwalay. Bumalik na tayo sa dati. Please. Love, wala ka bang sasabihin? Anong ingitian mo lang ako? Sabi na nga ba eh, hindi mo rin ako matitiis. Alam kong babalik ka rin eh. Okay lang sa'yo? Hindi ka galit? Tampo lang ako sa'yo ng konti. Pero alam ko namang nabigla ka lang noon, kaya okay lang. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. So, okay na sa'yo? Bati na tayo? Oo, basta huwag mo na ulitin yun ah. Huwag mo nang gagawin ulit yun. Oo, love, promise. Hindi na talaga. Hindi. Thank you, love, thank you. Thank you sa pag-intindi sa akin. At sa hindi mo pagbitaw. Mula ngayon, mas lalo ko pang aalagaan ng relationship natin. Sabay natin malalagpasan ng lahat. Mawala na sa akin ang lahat. Huwag lang ikaw. Mahal na mahal kita, Queenie. Mahal na mahal. Araw-araw lumulukot sa panalangin, naway matapos na ang paghihirap natin. Pagkat sabik na sabik sa'yo. Popoy at Bea, sa totoo lang, hindi ko na alam ang sasabihin ko at this point. Wala akong ibang nararamdaman kundi puro pagpapasalamat sa mga tao sa paligid ko. Ang pamilya ko na hindi nagsawang sumuporta sa akin at ang girlfriend ko na sobra akong mahal. Na kahit wala akong yaman o malaking achievements sa buhay, mananatili pa rin proud sa akin. Sa lahat na nangyari, Popoy at Bea, na-realize ko na bukod sa may kanya-kanya tayong timeline, meron din tayong kanya-kanyang kwento. Walang template ang buhay na dapat sinusunod. Hindi dapat natin ini-evaluate yung mga sarili natin base sa narating ng ibang tao. Ang definition ng happiness para sa atin ay maaaring iba para sa kanila. At ang pinakamahalaga sa lahat, minsan hindi lang natin alam pero yung buhay na meron tayo ay kinaiinggitan din pala ng ibang tao. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagkakataon na makapag-share ng kwento ko. Hopefully magustuhan ninyo at sana ay kapulutan ng araw. Sa ngayon, pinagtatalunan pa namin ni Queenie kung isi-share din ba namin yung love story namin. Kung ano man ang mapagkasundoan natin in the end, sigurado ia-update ko na lang kayo.
Muli, maraming salamat at more blessings pa sa Dear MOR. Lubos, nagkumagalang, Sunny. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. Kumpara. Mga kapamilya, oras na natin. It's eksakto 2:00 ng hapon, mga kapamilya. No? At eksaktong-eksakto naman talaga ang inspirasyon na ibinigay sa atin ng kwentong ito ni Sunny. Diba? Merong magandang araw na ibinigay sa atin si Sunny. Kasi nga, Sunny, it's a sunny day. Congratulations! Ayan, dahil alam mo yun, minsan ganyan tayo, no? Kung marirealize nyo, mga kapamilya, kinukumpara natin yung sarili natin sa, ang tawag mo rito, sa successes, di ba, ng ibang tao. Di ba, na para bang ang bagal-bagal ko, ang tagal-tagal ko, hindi pa rin ako umuunlad, Bea. Friend, ano nang gagawin ko? Change of career na ba to? Kumusta ba? Meron pa bang future? Yung mga ganun, di ba, na mga tinatanong natin sa ating mga sarili. Ayan, pero if only to find out na iba talaga ang swerte ni Juan sa swerte ni Pedro. 'Di ba? Iba yung ano tawag mo rito? Iba yung pacing, 'di ba? Ng dating ng blessing sa iyo. Ayan, kung kukumparahin, katulad nito si Kurt tsaka si Shane. 'Di ba? Akala natin, okay. Sige, yung pala naman, may kalokohang taglay si Shane. Meron palang ibang problema. 'Di ba? If titingnan talaga natin sa mga material na bagay, 'di ba? Sa mga material na bagay, parang hirap-hirap Bea abutin yung mga narating na nung isa nating kapatid, 'di ba? Nung isa nating kaibigan na close sa atin. But why do we have to compare? Diba? Why do we have to compare ourselves sa kanila? Meron din pala silang mga battles na hindi natin alam. Alam niyo, mga kamorkada, ang dami kong gustong i-point dito sa story na to. No? Unahin muna natin dun sa pag-aaral. Siyempre si Kurt, mas financially, mas marami siyang pera kaysa kay Sunny. Pero sana, mga kamarkada, huwag niyong kuning inspirasyon yung, uy, okay lang palang hindi graduate. Huwag niyo lang titignan ninyo utang na loob, ha? Dahil sinabi nga natin, iba-iba tayo ng buhay. Sinuwerte si Kurt dahil, alam mo yon, meron na kasi siyang sariling diskarte niya na pinag-igihan din niya at inifortan din niya. Diba? Nag-effort talaga siya na, okay, hindi ako gagraduate, pero I will make sure na magiging successful ako in a different way, in a different path. Pero it doesn't mean, kamorkada, na pag ginaya nyo si Kurt na okay, hindi rin ako gagraduate, ma-achieve nyo rin yung kayamanang na-achieve ni Kurt. So please, wag yon ang kunin yung inspirasyon. Ang kunin Bea, yung iba kasi dyan, hindi na nga nagtapos ng pag-aaral, tamad pa, pero gustong yumaman. Diba? May ganun. Kasi yung sasabihin, parang gano'n. Alam mo, Bea, meron din akong totoo yan yung sinasabi ni Bea, meron akong mga kaibigan na ganyan. Kumbaga, paloko-loko nung nag-aaral kami. Di ba? Pero ngayon, ang successful na sa buhay, tapos hindi nga natapos yung mga, nila, no? Yung mga pag-aaral nila, yung mga courses nila. Pero Bea, parang, ano nangyari? Ako nga, nagtyaga noon, kumukopya lang sa akin yan noon. Di ba ganyan, ano kaya, wag na nga lang rin ako magtapos, gayahin ko na lang siya. Yun, malamang masipag yun, Bea. O kaya, mayaman ng pamilya at may interest siya sa kung ano man yung pinagkukunan nila ng yaman. Pero kung ganun lang rin, gagayahin mo, ay hindi na ako magtatapos, school ako eh. O school ako, yung kaibigan ko nga, hindi nakapagtapos, pero yumaman. Ang pagkakaiba nyo, ikaw tamad. Siya masipag, madiskarte. Correct. Diba? Huwag ganun. Kaya huwag ganun ang kukunin yung inspirasyon. Ang kunin nyo sana, kasi mahirap naman kasi talaga yung path nilang dalawa. Ang hirap maging teacher, makapasa sa exam and everything. And aminin natin, yung career na pinili ni Sunny is very challenging.
Pero, the fact na tinuloy niya yon, isa yun sa mas nakakabilib din, 'di ba? Na dapat tingnan nyo kasi hindi madali ang maging teacher, let alone yung pumasa sa licensure exam. Huwag nyo kasing titignan mga kamorkada yung pera na pumapasok kasi doon kasi binabase, Popoy. Doon karamihan ng mga tao doon binabase yung success sa pera na pumapasok. Well, tsaka sa mga material na bagay na naipupundar, doon tayo madalas di ba? Yun yung tangible naman kasi result ng kung ano man yung kinikita mo. Pero 'di ba? Doon mo ikukumpara talaga. Oo, pero I mean, it's a factor yon, 'di ba? Factor of success yung pera, yung anong pwede mong mabili, yung mga na-inputan mo and everything. Pero pag kung titingnan nyo, sa record, sino ba ang nakapagtapos ng college? Na huwag niyong mamaalitin mga kamorkada. It's a very malaking sandata kapag nakapagtapos ka ng college. At eto nga, si Sunny, licensure passer pa. So, huwag niyong mamaliitin yung porket maliit ang sweldo niya, lesser value na rin yung kaya niyang ilatag doon sa table. No. It's something na you can be proud of mga kamorkada. More than the money, yung achievement na narating mo on your own, nagamit yung pagod, puyat, pawis, dugot, pawis mo, ganyan-ganyan. Huwag niyo mamaliitin yun. It's a big deal na on its own. At diba? Syempre, Bea, idagdag pa rin natin dyan, Syempre, ang pagiging isang teacher, ayan, cheers muna sa lahat ng mga teachers na mga nakikinig sa atin, sa mga anak ng teacher. Diba alam natin na hindi ganun kalakihan ang sahod, mapa-private school ka, mapa-public school teacher ka. Diba talagang sa dami ng mga estudyanteng hawak-hawak mo, totoo yung sinabi ni Bea. Diba achievement na yung matapos mo yan para sa sarili mo. But of course, it's also a lifetime achievement, 'di ba? Para ikaw ay maka-inspire ng mga individual, 'di ba? Ng mga bata o kahit pa nga ng mga matatanda na, 'di ba? Ng mga tinuturuan mo. Lahat ng nasa classroom mo may makukuha sila sa iyo, 'di ba? I-share mo yung knowledge mo, napakahirap gawin 'yan. 'Di ba? Kasi yung iba kung sa business nila ituturo nila yung business nila sa maraming tao, marami sila magiging kakompetensya. Pero ang mga teacher, 'di ba? Ang mga teacher ituturo nila yung kaalaman nila para mas gumanda at mas maraming malaman yung mga bata. It's a noble job, 'di ba? Na ang mga teacher, 'di ba, bukod sa ibinabayad na pera, 'di ba, yung mga itinuturo nila, yun ang napakahirap ding i-compute, 'di ba? Kung anong tawag mo dito, ko-convert natin sa pera. Hindi mo mako-convert sa pera yun. Kaya palakpakan po muna natin ang mga teachers natin. Ako, Bea, ang hirap-hirap ng trabaho niyan. Oo. Ngayon naman, Popoy, mapunta tayo dun sa, yun nga, kumparahan sa mga, anong tawag dito, sa mga magkakapatid, which is the main point of the story, yung pagkukumpara sa mga sarili. Aminin natin, Popoy, tayo, nagawa din natin ewan ko sa'yo pero ako, nangyari na rin sa akin yan. Lalo nang bata-bata pa ako. Kwento. Gusto ko yung may paiyak-iyak, Bea. Wow! Hindi. Hindi kasi syempre nung bata-bata pa tayo sa industriya, syempre we are trying to do the best that we can, ganyan-ganyan. Marami yung mga katulad natin sa industriya. Tapos, ako personally, wala sa loob ko, wala sa plano ko yung ikumpara ang sarili ko. Pero ang nangyayari kasi, it's the people around you na nagtutulak sa'yo to compare yourself to others. At totoo yan, di ba, Popoy? Na may nagsasabi na, ay, ba't di mo gawin yung ganito? Kasi ganito yung ginagawa ni ganyan. Alam mo ba? Siya nga, ganun, Bakit hindi ganitong, diskarte ang gawin mo? Kasi gaya tulad nito, tingnan mo kung nasa na siya ngayon, Chinese, ganyan-ganyan. Mga, alam mo, yun minsan ang nagiging factor kung bakit natin nakukumpara yung mga sarili natin. Pero, as you grow older, ako, habang tumatanda ako, saka ako nare-realize na
bakit ba ako nagpapasulsol sa mga taong ito? Parang hindi ko naman bet kung ano yung ginagawa niya. Hindi naman ganon yung personality ko. Hindi ganon yung lifestyle ko. Na hindi naman ako palabili ng mga ganito, papost sa mga ganyan. At hindi rin naman ako, alam mo yun, ganon yung mga pormahan, ganon yung peg. Alam mo, hindi ako ganon. So when the day na tinignan ko yung sarili ko at in-appreciate ko yung sarili ko, tinanggap ko yung personality ko and everything, doon ako nakahanap talaga ng identity. Oh. Yeah, identity, tunay na ligaya, at doon ko na-realize na, ay, ang sarap magtrabaho. Parang hindi siya trabaho. Para lang ako nagpa-playtime. Nung in-embrace ko yung mga kaya kong gawin, na take note, Popoy, na hindi naman kayang gawin ng mga taong pinagkukumpara nila sa akin. Totoo. I swear, kapag tinignan nyo yung sarili nyo at inalam nyo, tinuklas nyo talaga, saan ba ako magaling? At yun ang in-exploit mo. Kesa doon sa tinignan mo, ano bang tactic ang ginawa nila, magaya nga. Kesa sa yun ang gawin mo, doon ka lalong, doon ka magiging successful kapag tinignan mo yung sarili mo at yun yung yun yung talagang pinag-grow mo, yung capabilities mo, yung personality mo, yung identity mo, yun talaga yung kung ano na yung nandyan. Oo, doon ka magiging successful. Kasi tingnan mo, gaya nito ni na Kurt, may mga good, may mga bad side sila pareho. Financially speaking, sige, mas mababa pa si Sunny, pero ang saya-saya niya, nakahanap siya ng mabuting partner. Ngayon naman, sa side ni Kurt, ang dami nga niyang pera, sariling bahay, pero niloko siya nung partner niya. At ngayon, anong nangyari? Baliwala sa kanya yung material na bagay. Kasi nawala sa kanya yung taong pinakamamahal niya. Diba? Mas patas. I mean, life is fair in being unfair. Lahat sa atin nakakaranas ng feeling natin unfair sa buhay. Yun lang ang sigurado doon. Oo. Sana yung maano nyo mga kamarada. Kaya you embrace who you are with what you have. Diba? At kung sino yung mga kasama mo sa paligid mo, siguro yun din, isama natin yun. Diba? Minsan, katulad ko, isa pang punto dito sa kwento, dahil sa na-pressure na ng husto itong si Sunny, na parang di ko pa yata maipupundar yung bahay, katulad nung kapatid ko at nung asawa niya, hindi ko pa maibibigay sa iyo yung kasal na pangarap natin para sa atin, maghiwalay na muna tayo. Na-pressure ng dahil doon. Diba? Sayang, biruin mo. Sayang kung talagang pinanindigan, papaano kung napikon si Queenie, papaano kung nakahanap na nga talaga ng iba rin, di ba? Hindi kawawa ka. Pero that's what sometimes we fail to see, na hindi tayo iniiwan ng mga tao kahit pa kinukulang tayo sa tingin natin ng mga material na bagay na kaya nating i-provide. Pero iyon yung mga tao na nandyan pa rin sa'yo kahit walang-wala ka, yun ang mas lalong pahalagahan mo. Di ba? Yun yung mas lalong pahalagahan mo. Don't push them away. Di ba? Huwag mong ipagtabu yan. Huwag mong, hindi na, sige, wala ka ng pakinabang sa akin. Alis ka na, nakakasagabal na ako sa pag-unlad mo, sa love life mo, baka makahanap ka ng iba dyan, hindi kita mapapakasalan sa panahong, alam mo yun, huwag. Di ba? Dahil sila pinili na nandyan na manatili sa'yo, di ba? Para sa'yo, hindi para sa mga kaya mong ipundar para sa sarili mo at sa kanila rin. Ay nako, hindi ho lahat ng tao materialoso. Diba? Maganda lang na tignan na mayroong magandang bahay, nakapagpundar ng sasakyan, medyo maginhawa yung buhay, pero syempre iba pa rin yung sasamahan ka kahit na pang jeep lang yung meron kayo, pang tricycle lang yung meron kayo, butas na bubong na bahay nandyan pa rin. Sige, palitan na lang tayo sa pagmamap ng ganyan. Di ba? Para hindi tayo magpuyat. Yun yung mga wag niyong iiwanan tao, pero yung mga arte-arte, mga ganyan, tamo, binigay na lahat. Binigay na lahat ng loko pa, Bea naman. Oo, ay kaya nga, wag nang mamaliit yung kamorkada, yung mga sa love life na nga lang ang meron ako. Hindi ako mayaman, pero alam mo yun, at least may But jowa sometimes, yung love life na yan, na napakaganda, napakaswerte para sa'yo, hindi ka man mayaman, yan yung gusto nung ibang mga, sabihin mo nang akala mo mayayaman at masaya.
'Di ba? Pero Kung pwede lang walang nilang ipalit at ibili ng love life 'yan. Na totoo ha, yung totoong love life. yung totoo talaga, Siguro oo. pinagpalit. At saka, Mm. kamorkada, kahit ba hindi ka mayaman, if you have a good partner, you will achieve whatever it is na gusto mong ma-achieve sa buhay. If you have a good partner, a supportive, and a very kind understanding, pag yun ang nahanap ninyo, yung yaman na yan, ma-achieve nyo rin yan, pero alam mo yun, in a different way, in a different manner, in a different time. Ang importante lang talaga, meron kang taga-support. Yun yung huwag yung mamaliitin, yung taga-support. Yan. Talaga. Yung yaman ng peace of mind, Bea. Naku, gusto nyo pera? Sige, may pera ka nga. Ang dami kang pera pero wala kang peace of mind. Hindi ka makatulog sa gabi. Doon ako sa peace of mind, Bea. Doon ako. Di ba halin ng sanay na tayo na medyo kapus-kapus eh. At saka, hello, ang dami dyan, ang yayamanechi, pero ang kakalat ng mga relasyones, di ba? Ang dumi, kadiri, kahindik-hindik. Nag-fail, ang dami mga nakakabit kung saan-saan. It's because ang baboy. of the money. Dahil din sa pera. Kaya sometimes it's a blessing na sakto-saktuhan lang tayo, kamorkada. Kasi you don't know ano ang danger na meron kapag ka may pera nang involved sa kahit anong sitwasyon. Yun. But of course, syempre, wag naman din tayo mainggit sa mga tao na talagang maganda na nga ang love life, maganda pa ang financial status, maganda pa ang itsura, talaga hong it's a blessing. Siguro talagang inilagay nila sa kanilang mga puso na hindi magmamahalan tayo habang naghahanap buhay tayo. And I think ang sentro ng relationship nila is God. Diba? Ganun yun eh. Oh, you will be blessed. You will be blessed kapag alam mo kung sino yung dapat yung isama sa relationship niyo. Oo. Dito nga sa comment section may napa-shoutout tuloy yun. Shoutout sa asawa ko na nagsisika para sa amin. #good partner. Ayan, yung maintindihan yung pangalan. Hindi ko nga, yung yung Arabic. Ayaw nga, no? Hindi ko. Yan yata si Maria J. Ikaw ba yan? Siya yata yan. Siya yata yan, oo. Sabi pa niya, di naman kasi lahat ng teacher sumasapat ng sahod sa araw-araw. Kaya kaya naiisipan magbenta sa loob ng classroom. Totoo yan. Kasi mga teachers, meron din mga anak na pinapaaral na syempre magbabaon din papunta sa school. Ay nako, saludo tayo sa mga teacher katulad ng ating letter sender na si Sunny. Ayan, nainip lang ng konti pero ganyan naman tayo mga tao, naiinip pa minsan-minsan pero laban pa rin, 'di ba? Ang natutunan ko dito sa kwento ni Sunny ay yung lesson. Natutunan ko yung lesson niya. Ako lang nagsabi. Lesson plan, 'di ba? Parang pinlano mo rin na turuan kami nang dahil sa kahit hindi, feeling ko may feeling ko kasi teacher siya. Nagagawa mo pa rin yung gumanyan. Ano yun? Feeling ko dahil teacher, gusto talaga may lesson na i-relay sa atin si Sunny. Kaya nga, this Friday has become a sunny day. Pinipilit talaga. Oy, pahinga ka na. Oo nga. Papahinga ko na. Actually, kanina, thank you, Bea, sa pagbasa ng kwentong ito ni Sunny kasi hindi ko po talaga kinakaya kanina. Kaya nga nagtataka ako ba't nagagawa ko pang humirit ng mga ganyan. Dapat manahimik ka na lang, Popoy. Kaya ka nagkakasakit minsan, pinipilit mo pa rin kasi. Oo. Kailangan magpauso ka na, Popoy, no? Itaboy yung mga masasamang kaya nga, medyo maginaw na. Oo, okay. Pero syempre, maraming salamat sa mga magagaling na mga gumanap sa atin, ang ating mga dramatista. Correct. Ayan, pasalamatan rin natin. Si Sunny Dan Capusyon tayo dyan. Si Kurt Wiley Aligaw. Ang Pudrakels natin, si Jag Kamat. Si Shane Jamie Rubio. Ating si Queenie Gandara, 10 points plus. O yun. Si Mike Chantalma. Si Doc kanina parang kamiting lang natin sa MOR. Si Makoy Marcos kung makapag-explain si Doc kanina. Ang tumanggap po ng letter ni Sunny, si Warley Alagaw. At ang nag-edit, syempre, Joko Loco. Maraming salamat, guys. In fairness, Bea, ang dami mong ginulat sa performance mo for today's story. Sabi nga, naninibago sila na parang ang bait daw ng karakter ko. Sabi ko nga, huwag kayong mag-alala kahit ako medyo nangati ako nung nire-record ko yun. Parang ang bait.
Hindi ako sanay. Para nung mga nakaraan kasi ang pinapilan mo, parang boses matutina, tapos malandi. Alam mo yun? Nang seductress, parang ganun. Parang nagulat kami. Kaya panino sabi ko, si Bea ba talaga to? May kaboses lang. Baka may nakuha na kami doon sa pa-audition namin. Baka may nakuha na kami sa pa-audition namin. Pero teka lang, speaking of which, kayo ba? Nasubukan nyo na rin ba? Na-practice nyo na ba na makipag-duet sa ating paghahanap ng panibago nating mga makakasama na mga dramatista dito sa Dear MOR? Nako, dapat gumora na kayo sa TikTok account ng MOR Entertainment. Hanapin nyo lang ang mukha ni Dang Kapotsion. Ayan. At i-do it nyo na yung video na yon. May chance naman kayo para practicein yung mga linya. Kapag confident na kayo, go post at itag nyo na kami ng bonggang-bongga. O, diba? Kaya abangan namin si yung Cindy. audition nyo. Ano to? Si Cindy rin meron. Oo, pagka guys naman, gusto nyo ka-partner, babae. Si Cindy Bacena. Oo, nandyan din. So may Dan Capusyon version, merong Cindy Bacena version. Kung saan nyo mas gusto. Okay lang naman, lalaki-lalaki, babae-babae. Kung ano dyan yung feel ninyo, okay. pili kayo. Ay, correct. May Bea edition din kami na ilalabas. Ay, opo. Para po yan sa yung mga episodes, humanda kayo. Chat. Tingnan natin kung kaya nyong... Huwag ko lang. Pang malakasan yan pagka si Bea talaga. Walang word, Bea, pero... Tignan natin kung paano nyo bibigyan ng emosyon yun. Ayan, pero sige, habang ni-enjoy ninyo, baka nga meron kang talent. Diba? Gamitin nyo po yung talent na yan ng inyong mga magagandang boses. Diba? Gawin yung flexible. Hindi kailangan laging gwapo ang tunog ng boses natin. Ayan, depende sa karakter. Yun ang mga tip na ibibigay namin sa inyo. Okay? Pero syempre, ito po ang pinakamahalagang tip. Tomorrow, it's Saturday, Sunday. Huwag nyo kalilimutan na sumilip sa ating Dear MOR the Podcast sa Spotify at sa Apple Podcast. Ayan, thank you so very much sa mga lagi po mga nakatutok doon. Diba? Stream na ng stream. Naku, ang goal po natin ay 19 million streams. Kayang-kaya. 1 month? What? 1 month? Kaya yan? 1 month? Oo. Push natin. Malay mo. Tignan mo, si Roland Litaw. Ito yung Joes ni Dandan eh. Ayan, sabi niya, seductive dapat, Ma'am Bea, para gagalingan ko sa duet. Gusto rin yung pagka gumawa ka ng version mo, Bea. Tamo nakikinig pa yung partner niya dito, si Danda. Pwede ba nasa US sumali? Pwede. Sure. Si Carlo Prodigalidad. Ayan, Carlo Prodigalidad, Carson, California. Magre-record, meron ka bang... Sige, tingnan natin. Basta go, push. Record lang ng record. Subukan natin. Correct. Balikan na. Ayan, pero maraming salamat mga kapamilya and thank you, Bea. Ayan. Sa pagsalo, sa pagbasa. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Pose. Yan, at syempre, ang lagi namin paalaala, si Bea muna magsasabi for today. Sige nga, Bea, ikaw muna. Kasi hindi ako tumupad Hindi ako tumupad doon sa parteng stay healthy. Stay... Okay, ikaw na magpaalala sa akin. Gaya ka na palagi sinasabi ni Papa, you stay safe, you stay healthy, and of course, stay in love and happy. Yun!